Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Hinukay ni Chang Susan ang libingan ni Moira. Ano kaya ang matatagpuan niya? Alamin natin. Welcome back sa aking channel. Mga kaganapan sa abot kamay na pangarap. Napaka-intense nga ng mga kaganapan sa abot kamay na pangarap. Pagtapos ng pagpapalayas ni Robert kay Zoe, naisip niya lahat ng ginawa niya kay Zoe at ang masasakit na sinabi niya sa anak niya na si Zoe. Hinanap siya ni Lynette pero hindi siya nakita nito sa office niya. At ang sekretary lang nito ang nakita ni Lynette. Tinuro nito kung saan matatagpuan si Robert. Pinuntahan ni Lynette si Robert sa conference room para dalhan ng kape. Nakita niyang malalim ang iniisip ni Robert. Sinabi ni Lynette, "Hinahanap kita sa office mo, pero wala ka doon. Kaya tinuro ng sekretary mo na nandito ka. Dinalhan kita ng kape." Biglang nagsalita si Robert. Nagsabi siya na mali ba yung ginawa ko? Masyado bang masasakit lahat ng sinabi ko kay Zoe? Sumagot si Lynette. "Actually, nagulat ako sa iyo kanina. Hindi kasi ako sanay na makita kang magalit. Tapos kay Zoe pa. Pero naiintindihan kita. Kasi alam kong matagal ka nang nagtitimpi sa kanya." Sinabi ni Robert. Parang hindi siya yung Zoe na anak ko. Ibang-iba na siya. Ano kaya ang pwede kong gawin sa kanya? Sinagot ni Lynette si Robert. Marami kasi siyang pinagdadaanan ngayon. Kaya ubeng, kahit anong mangyari, huwag kang susuko. Kahit gaano pa kasama si Zoe, anak mo pa din siya. At higit kailanman, ngayon ka kailangan ni Zoe. Napangiti si Robert sa sinabi ni Lynette. Kinabukasan, nagpunta si Giselle sa office. Nabalitaan niya ang ginawa ni Robert dito kay Zoe. Kaya nang makita niya si Robert, sinabi niya dito ang nalaman niya. Kinaladkad mo daw at pinalayas mo daw dito sa Apex si Zoe kahapon. Good job bro. Samantala si Robert ay hindi masaya sa ginawa niya kay Zoe kahapon. Sinabi niya kay Giselle, ayoko sanang sakta ng anak ko. Pero sumabat na si Giselle, pero napuno ka na sa anak mong demonyita. Tumango si Robert. Dagdag pa ni Giselle, di ba part naman talaga ng pagmamahal ng isang magulang ang pagdidisiplina? So don't feel bad about it. Deserve ni Zoe lahat ng ginawa mo sa kanya. Nagsabi si Robert, well, I'm hoping na magbago pa siya, na sana hindi siya magaya sa mami niya. Samantala, nagplano si Moira na pumunta sa Apex para makita kung ano ang ginagawa ng lahat matapos ang ginawang pagpapalayas ni Robert sa anak niyang si Zoe. Dahil kahapon nga ay hindi siya pinayagan nitong si Madam Chantal na pumunta sa Apex para ipagtanggol si Zoe. Kaya ngayon nga lang daw siya hanap ng update tungkol sa nangyari kahapon at sisiguraduhin niya daw na makakaganti siya ng hindi nila nalalaman. Nakarating si Moira sa Apex. Nakita niya agad si Robert at Giselle. Lumapit siya dito. Binati niya ang dalawa ng nihaw. Nagulat naman ang dalawang magkapatid. Tinanong ni Giselle si Moira, "What are you doing here?" Nagpalusot si Moira. Sinabi niya kay Giselle na masama kasi ang pakiramdam ko. Papa-check up sana ako sa ER nyo. Napansin ni Moira ang mukha ni Giselle at nitong si Robert. Kaya nagtanong siya sa mga ito, "Is everything okay? Mukhang tensyonado kayo. Okay lang ba kayo?" Sumagot naman si Robert, "It's none of your business. Kung gusto mong magpa-check up, doon ka sa ER pumunta." Napayuko naman si Moira sa sinabi ni Robert. Maya-maya, biglang dumating si Annalyn. Agad-agad naman siyang nilapitan ni Moira. Para dito siya magpatulong kunyari. Hinawakan niya si Annalyn.
Sinabi ni Moira kay Annalyn. Annalyn, baka pwede mo naman akong samahan sa ER. Magpapa-check up lang ako. Masama kasi ang pakiramdam ko. Nahihilo ako. Hindi ako makahinga. Napatingin si Annalyn kay Robert dahil hindi alam ni Annalyn kung papayag ba siya na samahan si Moira sa ER. Tumango naman si Robert dahil tungkulin ni Annalyn bilang isang doktor ang tulungan ang kahit na sinong may kailangan. Kaya naman pumayag si Annalyn sa gustong mangyari ni Moira. Sinabi niya kay Moira na sige po, sasamahan kita. Napangiti naman si Moira at nagpasalamat kay Annalyn. Pag-alis ni Annalyn at ni Moira, nagtinginan ang dalawang magkapatid na si Giselle at si Robert dahil nagtataka sila kung bakit bigla na lang sumulpot itong si Morganago sa likod nila. Samantala, lumabas si Zoe para mag-inom. Nagpunta siya sa isang bar dahil hindi na niya kaya lahat ng sakit na nararamdaman niya. Iniisip ni Zoe na mag-isa na lang siya sa buhay at hindi na siya makakabalik sa pagiging doktor niya. Sinira daw nila Annalyn lahat ng pangarap niya. Wala na daw natira sa kanya, kaya miss na daw ni Zoe ang mami Moira niya. Kaya naman nakipagkita si Zoe dito kay Nerissa dahil sa nabalitaan niya tungkol kay Morganago. Tinanong niya si Nerissa, "Tita, sabihin mo nga sa akin, si mami ba si Morganago? Please sabihin mo naman sa akin." "Sige na." Hindi naman alam ni Nerissa kung ano ang isasagot dito kay Zoe, kaya natagalan siya na sabihin dito. Pero dahil awang-awa na nga si Nerissa kay Zoe, hindi na niya natiis na hindi sabihin kay Zoe. Inamin niya kay Zoe ang buong katotohanan. Hindi alam ni Zoe kung ano ang magiging reaksyon niya. Nagalit siya dito dahil hindi siya sinabihan na buhay pala siya at may kakampi pa siyang natitira. Natutuwa din si Zoe dahil hindi pala totoo na patay na ang mami Moira niya. At sa wakas ay may kakampi na siya ulit at hindi na siya mag-iisa ulit. Sinabi ni Nerissa na wag kang mag-iingay, na alam mo na ang totoo, Zoe. Malalagot ako sa mami mo at sa lola Chantal mo. Dahil ayaw nilang ipasabi sa'yo na buhay pa ang mami mo. Dahil ayaw nilang masira lahat ng naumpisahan nilang mga plano. Sa kabilang banda, may naisip si Tiang Susan na paraan para malaman kung si Morganago at si Moira ba ay iisa. Dahil naisip ni Tiang Susan na magkasing laki lang naman si Morgana at Moira, tapos ay parehong-pareho pa ang katawan nito. At ang tanging na bago nga lang daw ay ang ilong nitong si Morgana. Kaya naman duda pa din siya sa katauhan ni Morgana, kaya inutusan niya si Regan na magdala ng pala sa Apex para hukayin ang libingan ni Moira. Samantala, dumating na si Regan sa Apex, dala ang inutos ni Tiang Susan na pala. Nakita siya ni Josa. Nagtaka si Josa kung bakit may hawak na pala si Regan. Nagsabi si Regan, pinadala ni Tiang Susan ang pala na ito. Tinuro niya si Tiang Susan. Natawa naman si Josa sa gustong mangyari ni Tiang Susan. Maya-maya, biglang dumating sila Annalyn. Hinanap nila sa guard si Tiang Susan dahil kanina pa daw nila ito hinahanap. Sinabi ng guard, "Opo, nakita ko po. Kasama niya po yung kaibigan mong si Regan. May dala pa nga pong pala." Kaya naman nagtaka agad si Annalyn at isa lang ang naisip nito, na baka pumunta sa libingan ni Moira si Tiang Susan para hukayin ito. Kaya naman agad-agad ito na pinuntahan nila Annalyn para pigilan sa gustong gawin nito. Magtatagumpay kaya si Tiang Susan na hukayin ang libingan ni Moira? Yan nga ang mga kaganapan at mga dapat nating abangan dito sa Abot Kamay na Pangarap. Kung gusto nyo pa ng mga gantong klaseng video, ay mag-subscribe at i-like itong video na to. Maraming salamat po. Pikachu!